Hello po mga kapatid at kakatapos lang nating ng community prayer. Nangulit po si Sis Nikki. Pwede daw po bang mag-live kami ng kahit 30 minutes lang kasi meron siyang gustong itapik si Sis Nikki, mga kapatid. Kanina, after po nating mag-community prayer, merong mga kapatid na nakipag-usap po sa akin. Ayan, nandyan na si Sis Nikki. Let's bring them sa video. Ayan. Hello, Sis Nikki. Ayan. Hello po, Sis Nikki. Magandang gabi po dyan at magandang hapon naman po dito. Hello po. Magandang gabi. Sa mga sa mga fans ko, magandang gabi. Ang tawag dito. Gabi. Okay lang po kasi ako naman ay talaga natutulog po ako ng mga 2:00 talaga ng umaga. Okay po. Alauna ng umaga. Okay lang po kahit Sige po po. 30 minutes. Sige po. Ang tawag dito, alam nyo Brad Badong, nakakatuwa Kasi eto pauna lang ha. Kasi 'di ba tandaan nyo Brad, lagi tayong may topic nung tungkol dun sa Antikristo. Yun ang kahuli-hulihang bilin ni Brad Eli nung bago siya namatay, Antikristo. Siguro pinaghahabinan niya tayong malupit, mga kapatid, tandaan nyo. Yung pala, yung Antikristo nasa loob ng iglesia. Opo, nasa loob talaga ng iglesia yung Antikristo, mga kapatid. Ayan nga, si Danya Rason nga yung Antikristo. Opo. Nasa loob siya ng iglesia. Kasi sa mga ginagawa na lang niya Antikristo, may mga dakilang tanda rin naman siya Pero hindi pa masyado, hindi pa po kabigatan yung kanyang pinapakitang Pero Antikristo talaga, kaya pala naisip ko, Brad, naisip ko po talaga na si Brad Eli, kaya pala nung bago namatay, yun na hinahabilin Opo, niya. Hinahabilin totoo, niyang sir. magaling yun na hinahabilin niya po na ito tatandaan nyo ganito ganito kahit kaya mga kapatid nananawagan ako sa inyo ayun pa nga wala pang masyado yung dakilang tanda pwede nyo nang iwanan yan at saka po yung mga nagko-closet nga pala congratulations sa taga Canada na nag-exit na binabato na siya ngayon ng kung ano-ano. Congratulations kapatid, Sis Beth, binabati po kita at ako'y natutuwa sa iyo dahil sa iyong katapangan. Si Sis Beth, ano po? Sis Beth? Opo, Sis Beth ng Ano Canada. pong apelido? Alam niyo na yun, Brad. Malakas ang pakiramdam ko, Brad. Huwag mo na akong hulihin. Alam ko na yan. Alam niyo na yan. Letter C po ba ang apelido? Opo, letter C po. Opo. Meron din po kapatid. Meron din po kapatid na nag-exit dyan po sa London. At ngayon po, sinisiraan na po sila. Ka-video call ko lang po kanina bago po kayo tumawag, si Sneaky. Sabi ko, sister, matuwa ka kasi natutupad sa atin yung salita ng Diyos. Dahil Opo, kapupuotan tayo ng sanlibutan. Opo, at saka congratulations sa mga Exeter, saan man kayo. Nakakatuwa. Dumadami na po mga kapatid ang mga tupa sa labas. May iwanan na po ang mga kambing doon. Hindi man lahat. Hindi man lahat. Kasi hindi naman po lahat kasi yung mga bago, nalilito pa yun Hindi ko naman sila masisisi. Pero congratulations sa atin at dumadami na tayong mga tupa. At congratulations din naman sa inyong mga bumabato dyan at naninira. Ipagpatuloy nyo lang hanggat kaya nyo, ipagpatuloy nyo hanggat may hinanga kayo. Pero malungkot na balita, hindi lilitaw ang puno nyong Antikristo. Correct. Totoo Kayo yan. lang ang lilitaw dyan. Kayo lang. Correct. At alam niyo po mga kapatid, wag po tayong mag-aalala dahil punin po tayo nung pastor po natin. Tandaan po ninyo yung pastor po natin, napakabuti nung pastor natin. Meron siyang isang daang tupa, nawala yung isa, hinanap niya, iniwan niya yung 99.
Kaya wag po kayong mag-alala mga kapatid, dahil po yung pastor po natin na si Kristo, very responsible na pastor po yun. Hindi po niya tayo pababayaan na mapapariwara, mga kapatid. Kagaya po niyan, mga kapatid, meron po kaming GC ng mga kapatid na mga manggagawa na closet at mga manggagawang exit. At meron din po kaming GC ng exit at closet sa Pilipinas at exit at closet sa foreign ministry. Ang dami na po, mga kapatid. Si Sneaky, kasama ka doon, di ba? Dumadami na ang mga tupa. Congrats! At congratulations din sa mga manggagawa. At lalong congratulations pag kayo exit na talaga. Yung hindi na po kayo closet. Kaya lang, naunahan ko na kayo sa trono mga manggagawa Ano, Sneaky, totoo yung sinabi mo na mahirap yung kalagayan ng mga closet. Biro mo, papalak-palakpak ka kahit hindi ka naniniwala. Kasi kailangan mong pumalakpak. Di ba? Kaya nga po, Brad, kasi hindi nga po Tatanga-tangahan ka kahit hindi ka tanga. Magbobobobohan ka kahit hindi ka bobo. Kaya nga para bang nanlilimos na lamang si KDR ang napalakpak sa kanya, Kahit no? totoo si Sneaky. At saka sabi ko nga po at sabi nyo nga po, sooner or later baka pag uwi niya sa Pilipinas, sa kakabiyahin niya, wala na siyang actually meron nag-send na picture sa akin kanina na alas 3 walang tao halos diyan sa convention center. Ay, opo, ganun po. Oo, kasi ano na yan Ano na rin kasi alam mo, Brad, talagang tayo tao, meron tayong espiritu talaga. Lalo't sa Diyos ka, Brad. May espiritu talaga. 'Di ba yan laging ginigiit ko sa inyo nung hindi ko alam kung pangalawang live natin 'yon o pangatlo. Ano yan, lalabas yan, may espiritu yan Pare-pareho lang yan ang espiritu natin, isa sinasabi, labas, labas. Brad, kung may closet man, kasi nga may sinasaalang-alang pa yon. Exactly. Pero, Brad, darating ang time, mamumroblema na rin niya si KDR. Mawala na yun ng pamasahe. Kasi wala na siyang tupa Actually, Mga tupa, wala na. mali po yun si Sneaky, actually, kahit yung 5th or 10th generation DSR, hindi sila mamumulubi dahil ang dami nilang pera. Ngayon, pagka umakyat sa Senado, Ay, opo. yung kaso na to, yung problema, Opo. baka ma-sequester lahat ng kanilang mga pag-aari. How can you opo, acquire opo. a huge Opo. amount of property Opo. na ito lang naman ang iyong kinikita? Opo. Malaking question mark po yun. And mausisa lahat ng kanilang mga acquired assets. Opo. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, they have huge amount of properties all over the... Oo. Tsaka paano niya na-acquire yun? Pati sa ibang bansa, may property siya lumalabas Exactly po. Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po, konting tiis na lang po at lalabas na po yung grupo ng mga manggagawa na foreign ministry workers. Pag lumabas po yun mga kapatid, sigurado may mga makukulong. Kung hindi man po sa Pilipinas, sa international court. Kung saan pong korte yun, kung saang bansa, hindi ko po sasabihin mga kapatid. Pero tinitiyak ko po sa inyo, merong makukulong. Kaya, Danya Rason, umpisahan mo na binibigyan na kita ng tip Danya Rason. Lakarin mo na lahat ng dokumento ng pamilya mo at umalis na kayo sa Pilipinas. Doon sa bansa na protektado kayo. Kasi sooner or later, ahabulin na kayo ng batas. Ay, opo. Yung batas na mag-ano dyan. Kasi ang kalaban niyan public of yung mga tao na kalaban niyan, may tawag dun, Brad. Republic of the Philippines. Oo, Republic of the Philippines. Nakakahiya ka, hindi ka ba nahiya nun? People of the Philippines versus Rason.
Opo. Kaya Ayun nga po mangyayari. alam niyo po mga kapatid, lahat ng mga panatiko pa dyan, okay lang po na magalit po kayo sa akin. Kasi ako, I was once a fanatic. And I am trying to convince those exiters na bumalik. Pero God will find a way para mailabas yung kanya mga tupa, mga kapatid. And ganyan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid, na pinapasama kami, pinapasama tayo si Sneaky, lalo lang tumitibay sa aming mga pagkatao, sa aming mga puso, na hindi talaga yan ang pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Kasi yung pong Espiritu Santo ng Diyos, maamo po yun, mga kapatid. Hindi po yun mabagsik. Bakit kayo ngayon? Ikaw, Randy Mangiliman. Alam mo meron akong ano sa'yo, Randy Mangiliman. Puro mga Delikado ka, Randy Mangiliman. Naku, naku. Basta, mag-iingat ka, Randy Mangiliman. Binabalaan kita dyan sa London. nasa London po ba siya doon? Nasa London po ba yung Brad Randy? Saan po siya sa London? Central London? Alam ko po, nasa Ireland po siya, pero siya po yung DS. Kasama po yung London sa kanyang ano. Kaya binabalaan kita, Randy Mangiliman, mag-iingat kayo. Lahat kayo, binabalaan ko kayo. Pati ikaw, Daniel Rason, pangunahin ka na. I am warning you sooner or later, yung batas ang maghahabol sa'yo, Daniel Rason. Ngayon, kaya nagpapabida-bida ka dyan sa mga nagpapabida-bida ka sa mga kapulisan. Akala mo, ipagtatanggol ka nila. Ay, hindi. Hindi po. Wala pong naano sa ganyan. Wala po. Yung mga politiko nga, Brad, yung mga politiko na yan, kung tutuusin, mas maraming ano yung mga yan. Wala po. Ay kasi, Brad, ang ginawa nila, puro katarantaduhan sa iglesia Kaya alam nyo, Brad, yung hindi papayag ang Diyos na niya kanyang mga tupa nakakulong dyan, hindi papayag. Ang Opo. matitira lang Tapos, dyan. Kiki, uulitin ko po kasi yung mga manggagawa sa Pampanga, ang sinasabi nila na noong na-hospital daw po yung mga magulang ko, ang nagbayad daw po ng hospital bill si Daniel Rason. Oo nga, nandun ako sa live na pasalamat nung kinukwento niya yan. Akala ko totoong-totoo. Grabe, ano, pakasinungaling Opo, naku, sinungaling po siya. Tinanong ko po yung ate ko, yung kapatid ko. Sabi po ng kapatid ko, kahit piso wala silang binigay. Ako yung Grabe, hindi na siya kinikilabutan sa mga pagsisungaling niyang sobra-sobra na Kaya Namanhid na? si Sneaky dahil yung mga manggagawa dahil ang utos i-block ako, wala na silang alam doon sa katotohanan. Opo. Yung gano'n na nga po yun. Pero 'di ba meron sa Biblia ang kasalanan ay nakakapagpatigas yung kasalanan, 'di ba po? Nakakapagpatigas po yun ng mukha, yung kasalanan. Kaya tingnan niyo po yung mukha ni Daniel Rason ngayon. Mukha na po siyang Satanas. Mukha na po siyang demonyo. Kaya pala Brad, wala po yun sa sabon. Nasa pagmumukha, nasa kasalanan niya. Wala yun sa sabon. Yung kasalanan talagang ginagawa niya. Grabe din, subok talagang matibay, subok na matatag, Hindi siya bagay sa iglesia, bagay din talaga sa kanya. Ano ng mga kambing. Mga kambing, Brad. Ay, grabe, Totoo. Wala, po yan Parusa yan sa kanya. Sabi ko nga, Brad, doon sa mga nag-closet at saka yung gusto mag-exit, ang Diyos ay mabuti. Hindi niya nalilimot ang iyong mabuting gawa. May talata nun sa Biblia kumbaga nadaya man. Hebreo 6. Opo. Ibig sabihin, Brad, nadaya man kayo isang panahon, hindi nalimot yun ng Diyos. Alam ng Diyos na ginawa niyo yung para sa Kanya, katulad mo, pag-aabuloy, kung lumaban man kayo ng ubusan, nasa puso niyo at alam niyo ng Diyos na ginawa niyo yan para sa Kanya. So, kung dumating ba yung panahon na ito, na pandaraya ng isang antikristo, hindi na tayo magsusulit nun. Siya na, bahala siya. Kaya nga sa mga nakikinig, Brad, yung mga closet, lalong-lalo na, yung palabas na, panindigan nyo na po yan kasi ito yung laban na nasa huling panahon na tayo, Brad. Ito na yung laban na malupit, na matindi. Isipin mo, antikristo nasa loob ng iglesia. Isipin mo, ganun tayo na niyan, na nakuan yan. Pwede mong iwanan yan kasi
ang sinasabi naman, Brad, na templo ng Diyos, tayong Oo. mga taong matuwid. Actually, Nikki, nakadalo ka ba kanina doon sa community prayer? Ay, kanina, community prayer. Hmm. Hindi pa ako nakadalo kasi nga po itong cellphone kay may problema pagdating Opo. sa Zoom. Itinapik po yan ni Brad CJ Perez, yung pong pagsasaliksik sa katotohanan. Bahagi po nung topic kanina na itinapik ni Brad CJ Perez. Kasumpa-sumpa sa Diyos yung tao na tumitiwala sa tao at kanyang ginagawang bisig yung laman ng tao. Kaya alam po mga kapatid, hindi reliable. Tingnan niyo po, hindi reliable si Daniel Rason to become our source of our salvation. The source of edification of our faith. Alam niyo po mga kapatid, Sis Nikki, ano po mga kapatid, lalo lang kayong magkakaroon ng depression or what do you call this? Madidismaya. You will be dismayed if you will continue to stay in that church. Bakit? Kasi wala po kayong makukuhang sustansya mga kapatid. Tingnan niyo po, may nag-chat na naman sa akin, sabi niya, Badong, ikaw na naman yung tinatakil sa Thanksgiving. Bakit hindi niya masabing Federico? Kasi Federico po yung pangalan ko eh. Bakit sinabi niya Pedro? Noon namang nakaraang pagkakatipon, ang pangalan ko Badong. Ang nickname ko po Badong na si Brad Eli po ang nagbigay po nung Badong. Opo. Sabi mo, 'di ba? Bakit takot na takot ka na direktahin mo Daniel Rason na sabihin yung pangalan? At nakakatakot mo. Meron akong kausap kanina na abogado. Alam mo, brother, yung pong pagdi-deny niya ng mga inaakusa mo sa kanya, actually, it is a very matibay na ebidensya sa korte na talagang guilty siya. Bakit? Hindi niya i-counter attack. Opo. Kasi At saka sa korte binigay niya po yung yung exact wording sa sa law, sa batas. Yung pong ipopost ko po 'yon. Kaya alam mo si Nikki, sabi ko nga po kanina, hindi ko lang nabanggit kay Brad CJ. Kung ako pala ang mali at ako pala ang sinungaling, why you cannot retaliate directly? Why you cannot counter-attack me directly, Daniel Rason? Bakit? Kasi alam mo, sabi ko nga sa'yo, Daniel Rason, wag mo akong sasagarin. Pagka ako sinagad mo, ilalabas ko yung picture mo na naka-post ka na bold star. Ay, naku, maniwala ka, meron akong picture nun. Maniwala ka. Hanapin ko lang yun at alam ko God will provide that picture for me. Opo, may mga bagay na time will come, lahat ng bagay, Brad. Nasa Biblia din yan eh. May mga kanya-kanyang panahon yan. May panahon din yan. Alam nyo, Brad, kaya hindi kayo binabanggit ni KDR, pangalan nyo. Malalagas siya eh. Maniwala kayo. Ay, opo. Para yung, malalagas yan. Kaya nga takot yung mga yan eh. Biro mo, mare-red tag, manunod lang mare-red tag. Kaya lang, ito naman mga worker na to, mga servant na to, mga wala ng bait. Ayan ang katunayan, Brad, na wala na silang espiritong mabuti. Saka nakakita nag-alakambing na sila. Ay, alam mo mga tupa, maglabasa na kayo. Patunayan nyo sa sarili nyo at sa Diyos na kayo yung mga tupa. Huwag kayong tumiwala sa tao. Kasi sabi sa Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Patunayan nyo sa Diyos na ipaglaban nyo yung aral nyo. Huwag yung mga salita ni Daniel Rason na yan. Huwag yan. Patunayan nyo na kaya nyo Kasi, Brad, bili niya ni Brad Eli noon, tanda ko. Kasi napanood ko yung last video ni Brad Eli bago siya mamatay eh. May pumasok sa isip ko na may ang sinasabi nito talaga. Na ang Antikristo nasa loob, wala sa labas, Brad. Wala. Opo, totoo. Kung may lilitaw man. Kasi bakit tayo sasabihan o wawarningan ni Brother Eli na mga kapatid, mag-ingat kayo ha, pag namatay ako, Antikristo kayo. Bakit na ingatin kung nasa labas yung Antikristo? Hindi. Nasa loob ng MGI yung Antikristo.
mga Oo kapatid. nga. Plus, nasa loob. Mm. Ikaw, Jane Angeles, kung gusto mo, patunayan mo na tupa ka ng Diyos. Jane Angeles, alam ko naman nakasubaybay ka sa mga live ko. Kasi lahat ng ano ko pinopost mo eh. Di ba? Oy, at saka Patunayan mo, Jane Angeles. At ngayon, bayaran mo muna yung utang mo na 200,000 kay sis Ruth Soriano. Bago ka mag-ano-ano. Bago ka oo. magdakuda dyan. Magbayad ka Mm. ng utang mo. O- Oo, at saka ang pangit nun, Sis Jane ha, nananawagan ako sa iyo ha. At least hindi tayo magkakilala personal, pero alam mo bago ka makiraw-raw, yung issue mo muna ayusin mo kasi nasa Biblia, ang masama humihiram, hindi nagsasauli. Patunayan mo munang mabuti ka sa isang bagay. Huwag kang makiraw-raw sa hindi mo nalalaman. Yun para sabihin ko sa iyo ha. Hindi man tayo magkakilala, kahiyahiyaman sa iyo. Kahiyahiyaman sa iyo, excuse me. Eto, usapang tupa to. Hindi pwede din yung tupa-tupahan lang. O, ang aking mga, o di ba mga fans, o tinan mo, tayo, kahit tayo malalayo talagang alam mong tupa Tama yung sabi ni Brad CJ Biri mo, ang layo-layo. Di ko makilala yung mga nasa Europe na yan. Di ko naman niya kilala. Pero ramdam mo sa kanila lapat na lapat. Naglalabasan na ngayon yung tunay na tupa, Brad. Kaya pwede ba, wag na magpanggap yung tupa-tupahan at hindi yan pwede, doon kayo sa langit-langitan. Ay, Doon kayo sa langit-langitan. At saka yung mga nagpapanggap dyan, sino ba yon? Si, yung Cortez ba yon? Yung Cortez mm, na nagsasabing puot at galit. Kami pa ang mapopuot, kami ngayon nagla-live dito. Hindi kami nagpapanggap dito. Pwedeng may sumalta dito. Pwedeng sumalta ang kambing kung gusto. Pwedeng sumalta ang tupa-tupahan. Pwede rin. correct. Ang tupa, pwede rin. Ay, hindi, Open naman oo, at saka hindi natin siya pagtutulong-tulungan. Actually, ang advocate natin, si Sneaky, let us be a channel. Let us promote peace and love. Opo, ibig sabihin, ano ba yung sinasalita mo dyan sa comment para hindi ka naman gulo? Bibigyan ka namin ng time dito, Kaya, walang problema. alam ko, meron lang akong babasahin. Naiintindihan ko yung damdamin ni Brother Marlon Aguilar Bonagua. Brad Marlon, hindi po tama yon. Alam ko po na masakit po yung nararamdaman po ninyo and manalangin lang po kayo, Brad Marlon. Ipasa nyo na lang sa amin yung dapat ninyong sabihin, wag na po kayo, Brad Marlon. At ipanalangin po natin yung mga kapatid po natin. Actually, si Sis Jane, kung talagang sabi ko nga, Sis Jane, kung talagang tupa ka patunayan mo, sabi nga ni Sis Nikki, bayaran mo muna yung utang mo, 200,000 yon. Ilang taon na yon? Ilang taon na yung utang mo kay Sis Ruth Soriano? Anong sabi ni Sis Ruth Soriano, ni Ate Ruth? Itong si Jane hindi na to makakaulit sa akin. Nakakatuwa ako dyan sa mga nakikiraw-raw na yan. Ayaw mo na ayusin ang kanilang buhay at life. Tulad niya, may mga utang-utang kayong dapat bayaran sa kapatid. Bayaran niyo muna bago kayo umepal dito sa mga tunay na tupa. Hello. Teka. Babasa muna tayo dito. Opo, Brad Marlon? Opo, accept po kita, Brad Marlon. Sige po, sister. Patawad po mga kapatid. Okay lang po yan. Meron nga di yan Talagang hindi na nahingi ng tawad Talagang nag-aantay lang ng wakas Ganyan yung mga tunay na kapatid. Pag nagkamali, they accept their flaws, their mistake. Opo, naiintindihan ka namin, Brad Marlon, na nadadala ka noong emosyon na nararamdaman mo ngayon na pinapasama ka, they are character assassinating you, despite the fact na halos ginugol mo yung oras mo sa iglesia. Brad Marlon, tandaan mo, 5 years ka pa lang. Kami, mahigit na kaming 2 dekada. Pero, let us keep our peace, Brad Marlon. And ang Diyos naman, Brad Marlon, sabi niya, huwag kayong gaganti. Akin ang pag-ihiganti. Ipagpasa Diyos natin, mga kapatid, ang paghihiganti
At gumagawa po kami ng paraan, mga kapatid, Hindi, para makapunat. marami naman tayo. Brad, marami Yes, yes. naman tayo. Naku, Brad Marlon, huwag kayong panghinaan. Ako nga, pag sinisiraan, binabato ko din. May garapon. Wala sila magkagulo. Ako na may maano lang ang PC ko, maikli lang ang PC ko. Aba, pag sila nakatagpo ng tupang maikli ang PC, ay kayang-kaya silang sunggaban eh. Para magano sa kanila, no? Naku, kayo, at marami tayong lumabas, Brad. Ayan, alam na po yan ng marami. Naku, yan ang kanilang trabaho. Tatak MCG, ayan, sisiraan ka. Ay, lumaban sa aral, lumaban sa aral. Oy, walang aral ang antikristo mo, tumigil ka. Umuwi na lang mamahaw, kakaigi pa kayo. Matulog na lang kayo. Naku po, patawarin. Lalo yung mga worker dyan. Brad, yung mga worker dyan sa MCGI na mga alato-patupahan, umuwi na lang kayo at mamahaw. Makakatulong pa kayo sa mga lumabas, sa mga exiter. Huwag kayong ganyan, ha? Kayo'y tumigil. Huwag niyo akong paandaran, ha? Naku, alam na alam ko na. Kahit hindi ko pa kayo nakikita, alam na alam ko na. Si Brad Badong nga, alam ko kwento niya tungkol sa principal, Naku, baka magulat ka lang, Brad Badong, pagka naikwento ko sa iyo. Alam ko na yon, Brad. Nako. Teka muna. Si Sis Jane, pabiktim. Oo nga, lagi yung pabiktim. Noon pa yan. Teka, babati tayo dito. Marami pong nagtatanong sa akin, Brad, hindi ko lang masagot ng May kapatid, di ko alam kung saang abroad dyan. Kasi bagong kapatid lang po siya, sinisilip niya si Sis Ariana ba yun, yung artista na nagme-makeup? Opo. Ang sagot ko ganito, sis, wag mo na intindihin yon. May mga ganong kapatid na sa bibig lang. Hindi niya kaya sumampalataya ng buong buo. Biri mo, nagbablog siya, naka-makeup, may makeup siya. Yun ang tinatanong niya sa akin. Ayun siya ayun ang pananampalataya niya Sis Ira po Totoo, yun. bawal Ano talaga. po kasi yun? Artista po kasi yun. Kahit mag-artist. Opo, sinabi naman po ni ni Brother Eli, si Sneaky na naman po pwede naman mag-makeup. Wag lang yung sobra. Siya, pwede na rin tayong mag-makeup. Artista din kami Teka muna. May makeup po. Pwede naman po teka muna. Tawag dito. Hindi kasi pwede dito ang mga duwag Sa mga ginagawa namin ito ni Brad Badong. Hindi pwede yan. Kasi nasa Biblia yan sa mga duwag. Brad, basahin mo nga yun. Yung sa Biblia, sa mga duwag, basahin mo. Anong talata yun? Sa mga duwag. Nasa Apokalipsis yun. Opo, basahin yan. Saglit lang po. Opo, sige po. Habang binabasa ko po itong comment, basahin niyo po muna. Nag-face reveal na yan si Sneaky nung last live. Aksidente nga lang. Ay, hindi yun full. Ang saya ng kalooban ko si Brad Marlon. Ako, Brad Marlon. Nasa pala yun? Nasa Apokalipsis 1:8. Sige po, basahin. Wag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nakatakot si Sneaky, yung palang mga duwag sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan nga po, Brad, yung sinasabi ko na ito kasi laban na to ng Diyos. Laban to, kumbaga giit na to laban to ng Diyos. Kasi nung panahon ni Noe, di nyo napapansin, pinaakit kayo sa daong, di ba? Ano ba yung pinapakit niyo kay Noe sa daong? Ay, ngayon hindi na. Sa pagmamahal ng Diyos, pinapalabas na. Dito na kayo sa labas, dito na. Diyan, hayaan mo na sila diyang nasa loob na tinuturing nila. Labas na kayo. Parang ibig sabihin ng Diyos na mas malaki ang chance nyo dito sa labas. Dito na tayo sama-sama. Huwag na yung sa loob. Nandiyan ang Antikristo sa loob Kumbaga, correct. Antikristo sa loob. Totoo yun. Mga kapatid, hindi po yung biro. Totoo po yun na nasa loob ng MCGI. Meron pong Antikristo po dyan. Ano po bang Antikristo? Kalaban ni Kristo. Ano bang sabi ng Kristo? Sabi ng Kristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Yun ang
ito? Bakit ito? Si Daniel Rason. Bakit ito pinapopood niya yung mga at ang si Brad Monlaw lang ha. Sa Opo, nakakaawa nga. credit nyo ngayon yung ginawang mabuti ng tao. Nagtanong lang naman siya. At yung mag-asawang Matyong sa Dubai, nagtanong lang naman sila tapos pinablock ninyo. Kanina may nag-send sa akin. Tinanong ko lang kung totoo yung Area 52. Binlock kaagad ako ng manggagawa. Ano na nga yan eh. Diwang demonyo na nga po yan eh. Wala na, diwang demonyo yan. Kasi Brad, meron talagang talata sa Biblia. Basta may karugtong pa yun eh. Tanda ko yun, nagturo si Brad Eli nun eh. Ang masama, kumbaga parang ganito eh. Yung, parang ang Diyos, pinababayaan na sila na wala na sila talagang gabay. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Sila, pinababayaan na. Isipin mo kay NP yan. Alam naman nila yung Brad yung mabuti at masama. Katulad ng pagdodonate ng bato ni Brad alam naman nila yung mabuti yun. Pero tingnan mo, nawawala na sila sa diwa at saka sa isip. Nawawala na sila sa tamang espiritu na hindi na sila marunong kumilala ng mabuti at masama. Ayun ang nangyayari sa kanila, pinababayaan na sila. Bakit? Para yung mga tupa sa loob, malaman nila na, ay, hindi na pala maganda ginagawa ng mga to, kademonyohan na. Para yung mga tunay na tupa sa loob, lumabas. Pinapamukha na sa kanila, tinatanggalan na sila ng espiritu, Brad. Ganun yon. Kaya itong mga tupang tunay, naglalabasan na yan. Kasi ayan yung tunay na sa Diyos eh. Marami na yan. Biri mo pa, may pamilya. Ang tagal na sa iglesia, mabubuwal mo pa. Naglalabasan na sila. Kasi isinasaysay na sila eh. Isinasaysay na ng Diyos na pinabayaan na sila ng espiritu. Wala na silang espiritong mabuti. Wala na po silang espiritong sa Diyos. Kaya sila yung magpakasama. Pinapakita na ng Diyos sa kanila kung ano yan. Pinamumukha na. Talagang kusa ng pinapalabas yan ng Diyos. Kusa na. Hindi na para pigilin ka ng Diyos na, ay, diyan ka sa loob ng iglesia at diyan ka maliligtas. Wala nang ganon, Brad. Siya na nga nagsasabing lumabas eh. Kaya pinapakita ng Diyos sa inyo na, ayan na talaga sila, ayan na. Lumabas na kayo. Hindi na yan pipigilan ng Diyos na, ay, wag kang gumawa kay NP ng masama. Hindi, padedire-diretsuhin niya na yan. Maski si Daniel Rason, padedire-diretsuhin niya na yan. Wala na eh. Wala na eh. Nag-ex mo, Brad Opo, Badong, nahabol mo. totoo, nakuha ko po yung gusto niyo pong sabihin. Ang masama, magpakasama pa. Opo, at saka hindi na sila pinapakalaman ng Espiritu ng Diyos ng totoo, hindi na sila pinapakalaman. Pinababayaan na nga po sila para yung miyembro na talagang tunay na tupa, makita na yung diwa nila. Ay, ganito pala to, bakit ganito? Mali na ginagawa, may pa-black-black na, naninira na. Pinababayaan na sila ng Diyos para itong tunay na tupa, bumukod na. Correct. Bumukod na, lalabas ka na. Correct. Correct. Totoo Ayan na po po yan. yan. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo yan, si Sneaky. Ano po, ang masasabi lang po namin ngayon, si Sneaky, ano ka na, abusado ka, lagpas ka ng 30 minutes, sabi mo, Sige po, sige. joke lang. Sige po, kahit na lang po. Nagpapatawa lang po ako. Ito nakakatuwa dito, Brad, may mga comment dito na yung mga ibang nalilimutan ko yung mga tanong ng fans ko eh. Dito ko lang babanggitin pag nalala ko. Alam niyo mga fans, huwag niyo akong kukwentuhan ng mahaba. Ako po yung makakalimutin. Kasi baka mamaya mapasala yung reply ko, Brad Badong. Sumagot ako doon sa isang kapatid na hindi naman pala yon. Opo. Ayun ang problema ko doon eh. Huwag akong kukwentuhan ng mahaba. Mag-voice message na lang po kayo if ever. Ako, mahaba ang PC ko, mabilis lang malagot, sabi ni Brad Joel. Meron dito nakakatuwa eh. At pang ilang live mo na to, Brad Badong. Lahat present po ako, hindi po ako inaantok. Aba, syempre, mabubuhay ka dito. Kasi hindi ka naman kakain dito ng panis eh. Meron ka pang salad dito. Hindi ka tulad doon sa kabila. Ewan ko kung anong pinapag-usapan doon. Hindi na nagbago. Bibili na natin yun ng microwave oven. Bibili na natin yun ng oven para hindi mahirapan. Mag-init na lang sila na mag-init. Dito, hindi po kayo haantukin dito, mga kapatid. Walang antukan dito. Teka muna, ito. Si Tom Garbiel Cuando. Kumusta mga kapatid? Happy watching. Nasa Cavite po ako now. Ayun lang, teka, napalibutan mo ako ng MCGI Cares dito sa amin. Brad Marlon Aguilar. Ano bang apelyido nito? Brad Marlon, sikat na ako. Oo, sisikat ka talaga. Basta ikay lumabas sa MCGI, sisikat kang mabilis. Sa bagay, mula po nung nag-exit ako, pinasikat na nila ako.
At Ay, sa akin hindi. mga kapatid, wag po kayong malulungkot kung kina-character assassinate po kayo or pinapasama po kayo dahil ah ano po, dahil tandaan po ninyo ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang alipin hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. So expected na po natin yun mga kapatid, na tayo po ay uusigin mga kapatid dahil ang Panginoong Jesucristo po natin inusig po siya. At ang pag-uusig po sa ating pong Panginoong Jesucristo hanggang po sa kamatayan sa krus. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ako po mga kapatid, to be honest, wala po akong hatred sa kalooban ko. Wala po akong hatred. Minsan nakakapagsalita lang po ako ng dahil naiinis ako. Tao ka eh. Ang Panginoong Kristo nga pinagtataob niya nga yung mga lamesa sa templo. At merong nag-message sa akin. Nag-email yun sa akin. Nag-email nga ba? Sabi niya, Brody po ba? Sabi niya ganyan. Ang Panginoong Jesucristo, pinagtataob niya yung mga lamesa sa templo na ginawa kasing pugad ng mga tulisan at magnanakaw ang templo. Ganyan literal and spiritual ang nangyayari dyan sa MCGI. Ginawang pugad ng mga tulisan at magnanakaw ang MCGI. Bakit? Bakit, Brad? Magnanakaw yung puno eh. Magnanakaw yung ano aasahan nyo to. Pag magnanakaw, ang manggabagay magbubunga ng mansanas, di hindi. Eto, nakakatuwa yung comment ng isang kapatid, Brad Kiss ba yun? Kiss ang pangalan parang yung kanya daw pamilya, ang tagal daw umuwi, mga fanatics. Eto, mga fanatics daw, siguro nadalo yung kanyang pamilya, no? Hindi pa daw nauwi, anong oras na. Kaya, nagbuburo yun. Nagbuburo yun ng puno nila. Eto, Tom Gabriel Cuando, lalo daw nabuhay nung pumasok si Sneaky. Tama, Brad Badong. Teka, mapalad tayo mga kapatid. Talagang mapapalad tayo. Tayo bumukod na sa kanila. Bahala sila, mga kambing kapatid. Mga kapatid, si Sneaky, sabi ng Biblia, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siya gayon ang kanyang ginagawa. Ngayon, biro mo, anong ginagawa ninyo? Kayo ba? Are you proud? Kung dumating ang Panginoong Jesucristo, nandoon kayo sa concert sa Araneta, ano yon? Kalayawan yon. Hindi ba palaman yung gawain na yon? Darat na kayo ng Panginoon na ganun ang ginagawa niyo. Sa tingin niyo ba, the Lord Jesus Christ will be proud of all? Brad, ano kasi yan yung puno nga ganun Kasi syempre susundin nyo ng yung puno. Kaya ang dyan, Brad, na yan, mga yan, wala na, bibitaw na yung mga yan, maglalabasan na yan. Sabi ko nga sa inyo, Brad, hindi na yan aawatin. Patuloy na yan ganyang kasama ang nagawa niya. Hindi na yan aawatin. Wala na yan diwang mabuti, wala na yung espiritu. Kasi ipamumukha nga yan ng Diyos sa kanya na hindi na siya magkakamalay sa mabuti at masama. Pababayaan na yan. Para yung tupang naiiwan sa loob, maglalabas siya ng kusa. Lalabas na yan. Sabi ni Brad Watashi, Brad Badong, hula ko, ikaw naman. Ang topic ni Razon ngayon sa pagsamba sa apat. Ano po yun? Hindi naman po ako mawawala sa topic kasi sabi ko nga sa iyo, Daniel Razon, wag mo akong gagalitin. Pagka ako ginalit mo ng todo, lalalusin ko kayong buong pamilya. Ako marami pa. Totoo, maniwala kasi Vicky, sabi ko nga sa iyo, baka pati yung picture ng nanay mo na naka-nighties ilabas ko sa sa social media. Maniwala ka na baka ng nanay mo na dalahira i-post ko sa social media na naka-nighties. Sabi sa inyo, yung gagalitin si Brad Badong yung gagalitin si Brad Badong Ako si Sneaky, totoo yun. Hindi
Alam mo yon, Daniel Rason, yung picture ng nanay mong naka-90s. At Hindi, saka, at saka Brad, Daniel Rason, yung picture mo na nakapost kang parang ball star, na basang-basa ka pa, na nakaganyan, pati yung mata mo, nangaakit. Sinong inaakit mo? Yung dati mong girlfriend or si Arlene Pokpok? yak! Nakakadiri, yak! Yak! Yak, nakakadiri kaya. Okay, Tawag dito. okay Brad, Watashi, akyat ka. O sige po, pakitin niyo po. Oo, wag kang bababa sa Nikki. Sige po, ang may ibig mabuhay ng may kabanadan ay magbabata. Ano sasabihin? Lagi kayo ang topic. Wala na namang ibang topic eh. Wala na. Bago pa ba tayo? Lagi si Brad Badong ang topic doon. Pero wag siya mag-alala. Topic din natin siya dito. Wag siyang mag-alala. Ang kaibahan lang, binabanggit yung pangalan niya dito. Siya, hindi makabanggit ang pangalan ni Brad Badong. Correct. Yan ang yan ang matapang si Sneaky. Nagbabanggit ng pangalan. Bakit ikaw, Daniel Rason? Matapang ka, di ba sabi mo, at ikaw ang totoo. Nagsasabi ng totoo. Sabi mo, the fact na sinasabi ko ang totoo, nilalabanan ko ang kasinungalingan, nasan ngayon ang tapang mo, Daniel Rason? Ayan, Sabi Brad, mo totoo. joining. Opo. Ayan, nandyan na si Sed Watashi. Taga saan ka, brother Sed Watashi? Mindanao po bro, sa Davao. Davao. Okay, kapatid na Sed Watashi. Ano po ang lilingkod po namin sa inyo? Wala naman bro, kasi yung tulad ng sinabi ko sa TikTok kanina ay sa comment, panigurado kayo naman po yung topic ni Daniel Rason. Ay, opo. Okay lang po na ako yung mag-topic niya. Wala nang itatopic eh. Kaya sabi nga nung kapatid na closet, alam mo Brad Badong, maganda yung nagkakaroon ng magandang topic dahil sa'yo. Eh, wala namang espiritu na yun. Ano pa itatopic noon? Eh, di Badong forever. Hanggang sa maubusan na yun ng tupa, Badong forever na yun. Wala na yung topic na yun ilalabas. Ano pang iluluwa noon? Correct. Wala na. Correct. Kaya, buti nga si Brad Badong hindi na, anong tawag doon, Brad Badong, yung nasasamid? Nasasamid? Nabibilaukan? Okay, nabibilaukan. Hindi ka naman nabibilaukan kada pasalamat, kada worship. Di naman. Hindi naman po. Kasi wala naman po akong dapat ikabilao. Hindi. Kasi kaya hindi ka nabibilaukan kasi hindi nababanggit yung pangalan mo. Correct. Eh siya, palagay ko lagi siya nabibilaukan dahil laging araw-araw ba naman sinasabi ko na sinungaling siya, scammer siya. At sa lahat, buong mundo si Sneaky. Brad said, buong mundo. Sinabi bro. mo, kahiyaya. Hindi ka kaya. Mga miyembro mo sasabihan kang scammer. Di ba nakakaya? Watashi? Parang si Watashi ay may hindi magandang experience to. Kaya ka umakyat. Sige nga, magsalita ka. Grabe ang naranasan ko dyan, pati sa mga kalokal ko dati. Grabe. Biruin mo sis, 'di ba? Ganito 'yun eh. Kakadoktrina ko pa lang sa lokal namin, pinagtatawanan na ako kasi daw ewan. Grabe Tapos ito pang masama sis, ito pa. 'Di ba nung pandemic, may 'di ba nagbibigay sila ng Zoom link na 'yan, ganyan. Tapos ang masakit doon, unfair sila kasi yung ibang mga kapatid na humihingi ng Zoom link, binibigyan. Pag ako humihingi doon sa Zoom link, sinisin nila, hinihayaan lang nila ako na gusto daw nila, doon daw ako dumalo daw sa sa lokal. Kung hindi ba naman tong mga to, pandemic, tapos dadalo ka, pambira. Ay, opo, ganun po sila ang mahirap, pinapahirapan. Correct, tignan mo, Brad said Watashi si Sneaky. Tignan ninyo ang kademonyo nyo. During the pandemic, pwede mong actually, yung time na yun, pwede mo silang i-demanda. Oo bro eh. Kasi tawag nito, pag ibang mga kapatid, bibigyan talaga nila kahit sino. Pero pagdating sa akin, ayaw nila ako bigyan. Bakit ganon? Napaka-unfair nila eh. Hindi sila marunong Napaka-unfair. Brad said Watashi. Naku, yung mga yan, unfair sila.
Biruin mo, kayo royal family, dumadalo kayo wala sa kaayusan. Hindi ba totoo, Daniel Rason? Yung tatay mo na dumadalo, nakahiga, pati nanay mo. Dumadalo nga nanay mo, pinipedicure ko eh. Oo, sa pasama ko, Kiki. Naku, wala pedicure nun. Pero, pinipedicure ko, nagpapasalamat. Tapos, pagkatapos kong i-pedicure, minamasahe ko pa. Hindi ba totoo, Betrason? Aminin mo, Betrason, huwag kang sinungaling. Naku, yung mata mo na yan, lalong didilat yan. Ang bobo talaga ni Kuya Areno, ang bobo. Alam niyo kung bakit siya bobo? Kayo pa ang ginalit niya. Kumbaga sa alas, dapat iningatan niya yung alas. Bobo talaga. Tapos isa pa bro. Ayan ang masasabi ko sa kanya. Yan yung yan yung hindi na-overlook ni Daniel Rason. Akala niya yung nagtatanga-tangahan lang, tanga talaga. Kasi nga, Brad, ang na-overlook niya, Brad, ang na-overlook ni KDR, yung property na iglesia. Na-overlook niya. Ayan, nawala tuloy siya sa wisyo. Hindi niya masyado tinimbang eh. Dapat kasi may timbangan ka eh. Dapat tinimbang mo. Masyado niyang kinalaban yung pag alam mong alas, huwag mo masyadong kakalabanin. Huwag mo masyadong kakalabanin. Ayan, di natapos ka. Correct. Totoo. Yan ang... At saka, si Brad, Brad said, si Vicky, ano na yan? Opo, bro. Ano na yan mabubura sa istorya ng Pilipinas at ng sangkatauhan. Biruin mo, sasabihan ka ng mga miyembro mo na scammer. Yeah. Alam Opo. Nikki, hindi ko man narinig yung mga yung mga iglesia ni Cristo na sinabihan si Manalo na scammer si Manalo. Ay, opo. Ganun, hindi po. Hindi po. Hindi ko narinig na sinabihan ng mga Katoliko na scammer Papa sa Roma. Opo, walang miyembro na magsasabi ng ganun sa puno. MCGI lang. Only MCGI. Pero Brad, alam mo kung bakit MCGI lang ang nagsabi sa kanya ng ganon? Kasi yung miyembro na MCGI na yon, natupa, nakakakutob yun. Na yung pera nila ini-scam na nitong Antikristo. Ganun yun. May yan eh. Di ba? Vicky, merong tanong, sabi ni Anaya, Brad said, paano po kayo nag-exit at paano nyo na-overcome? Nag-exit ako bro, July 1, 2023. Ayan, 2023. Years ago. Mag 1 year na po, opo. Tapos ganito kasi, kaya ako umexit kasi parang nararamdaman ko wala na yung espiritu ng Diyos sa sa lokal namin, hindi na masaya. Kumbaga tapos lumihis na si Bonjing sa kay Brother Eli, yung mga tinuturo niya hindi naturo ni Brother Eli yung ganun. At ang isa pa sa mga kinakatakutan ko yung aral niya na tinuro niya doon, yung pati ba naman salita ni Satanas, tinuro niya yung sa Job 2:4. Naalala mo pa yun, kapatid na Badong? Yung sinabi niya. Hindi ko na kasi to be honest mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Kahit po dumadalo, hindi ko na po siya pakinggan kasi lang po kasi mahilig po ako mag-shutdown kasi manggagawa nga po. Siyempre, mga keynotes na kailangan po namin para mai-sustain sa mga kapatid sa mga destino lokal, kailangan maano po kami dyan. Ang pero wala po. Kaya paumanhin, Brad said Watashi. Hindi ko na po pakibanggit nyo po uli. Anong Ayun, yun yung 2:4 po ng Hope. Sabi niya kasi kasi may mga video naman diyan ipinopost sa page. Sabi niya doon sa wag yung daw yung mayaman daw, wag daw umasa daw sa kanyang kayamanan kasi daw po. Yun ang sinabi niya
ang pinagtataka ko sa kadami-dami sa kapal ng Biblia, bakit salita pa ni Satanas yung ginamit niya? Hindi niya ba alam na si Satanas ay ama ng kasinungalingan? Correct. Oh. Sinungaling nga din po. Biruin mo si Brad Sedwatashi. Alam na alam mo naman, Daniel Rason, na hindi naman edited talaga yung mga picture na kumakalat sa social media regarding sa alak sa mga restaurant sa Brazil ni Brother Eli. At saka hindi artificial intelligence yung yung Area 52. Bakit nagpapagas ka? Ngayon tingnan mo. Alam mo Brad Watashi at saka si Sneaky at lahat ng mga kapatid na nakikinig at makikinig pa after this live. Alam niyo po mga kapatid, yung taong nagsasabi ng totoo, kahit pagbali-baligtarin mo yung tanong mo, they will give you the same answer. Ayun pa rin. Yes, yun pa rin. Kahit pa ikutin. Rason, nag-iba yung sagot niya. Dati ang sagot niya, artificial intelligence edited. Bakit ngayon sinabi mo na yung Area 52 is just an events place at merong nagdiriwang ng sabat ng kapatid? Bakit hindi mo masabi sa mga kapatid kung sino yung nagdiriwang ng sabat? Kasi kung ordinaryo lang na kapatid yon, bakit ang daming kapatid at bakit nandun kayo lahat ng mga KNP? At pati ikaw, Daniel Rason, at buong pamilya mo, kung ordinaryong kapatid lang yon. Bakit hindi mo babanggit yung pangalan ni Brother Eli Soriano? Sinabi mo lang, sabat nung kapatid. Ganun lang, baka walang halaga para sa'yo si Brother Eli Soriano? Walang halaga. Kita nyo naman ang ginawa. Talagang walang bakas na iniwan eh. Ganito nga sis, no? Kung halimbawa tanggapin natin na sasabihin ni Bonjing Rason na ano daw yun, edited o AI. Ang challenge namin sa kanya ng mga exiter, ipakita niya yung totoo. Kasi sasabihin natin, sige, tatanggapin namin AI yan. Ipakita mo nga sa amin yung totoo, yung nandyan kayo. Oo. Punto mo, Brad Sedwata. Kasi for us to know the truth, kung ikaw ba talaga ang nagsasabi ng totoo, show us the real picture na hindi edited at saka hindi artificial. Opo. Tama po. Yun nga ang challenge ko eh. Kasi yun din ang gusto naming malaman. Sasabihin namin, sige, sasakay namin yung sasabihin nyo na hindi edited yan. Pero ipapakita nyo sa amin yung tunay, yung hindi edited. Wala silang may pakita, kapatid na Badong. Ibig sabihin, totoo yun yung pinapakita sa social media na talagang nandun si Daniel Rason kumakanta ng kumakanta doon sa Area 52. Oo, kumanta pa nga sila ng ang pasalamat, kaluguran, nag-duet pa nga sila ni Brad Josel eh. Ikaw, Daniel Rason, ikaw ang walang utang na loob. Biruin mo, napaka-loyal sa'yo ni Brad Josel, tapos ipapahiya mo. Tapos sasabihan mo, umamin ka, tapatin mo ko, Brad Josel, meron ka bang balak maging leader? Alam mo talagang ikaw, Daniel Rason, hindi mo ginagamit ang utak mo o wala ka lang talagang utak. Kahit walang utak, at least nasa kanya ang kaba ng yaman ng bayan. Paano magkakautak yan, bro Badong, puro lang bukay ube yung gagawin niya. Alam ko, mahirap yung ginagawa ni Brad Josel na yon. Yung nagtatanga-tangahan siya. Matalino po si Brad Josel, Brad Sedwatashi. Alam niyo po, ginagawa niya na lang tawanan yung sarili niya. Bakit? Para po para i-exalt niya itong si Daniel Rason. Binabalansi din niya, Brad, no? Binabalansi din niya. Correct po. Ayaw din niyang ipahiya siya kasi ito nga yung kinikilalang sugo ngayon. Alam mo, Brad? Naku, mahirap yun, mga kapatid. Opo, mahirap yun. Parang nagtatakip diwa na nga lang tong ibang mga KNP kay Brad Daniel eh. Kaya alam mo, ang nasa isip ng mga KNP, Brad Badong, wag mong tigilan si KDR. Yun ang hinihiling ng mga isa puso nila nang matapos na kanilang mga paghihirap at pagpapanggap. Ay, totoo yun si Siki. Totoo yun.
Opo, ganun yun Yung, eh. yung mga Ganun yun, KNP Brad. mabubuti yung mga KNP mabubuti at saka mga DS na mabubuti, yung miyembro ng Royal Family na mabubuti, kasi hindi po lahat ng miyembro ng Royal Family masasama. Marami pong miyembro ng Royal Family mabubuti. Alam ko ang sinasabi nila, sige Kuya Badong, sige Badong, Opo. ibanatan mo pa si banatan mo, sige, hypercut mo. Yun. Opo, sa kalooban nila ganon. Kasi mahirap din nga naman yung tayo nila, lalo yung mga KNP. Mahirap din ang tayo din ng mga yan. Sasabihin, ang babaw lamang naman ng paksa ni Kuya. Sasabihin ng KNP, opo, ang lalim po Kuya, kahit mababaw. Ang hirap kaya nun. Sasabihin, malalim ang paksa, mababaw naman. Ngayon ko lang narinig yan. Mahirap yun, ha? Opo. Opo, Kuya, may hiwaga. Pero mo, Ay, for naku po. iglesia, sasabihin mo, ngayon ko lang po naintindihan. Ngayon ko lang po naunawaan. Ano? Atus? Hindi, Brad. alam ko yung ano niya, yung kalagayan niya kasi principal yan at saka si Brother Eli ang nagtatala niya, principal dyan sa La Verdad. Pero bakit po nag-early retirement? Kasi po, there is something yan. Doon po sa early retirement na ginawa ni Sis. Ayun po. Wala ganun po talaga. Opo. Mga kapatid, meron pa po ba kayong gustong sabihin? Takel, Brad said Watashi, Sis Nikki? Sige bro. Sige, okay lang. Hindi. Sa susunod ulit. Opo, sa susunod ulit. Sige, sabihin. Akyat ka ulit, kapatid, sa mga susunod. Yung mga hinaing mo sa buhay, hindi lang ikaw nag-iisa. Hindi lang ikaw. Alam mo tayo, gagawa nung maalala mo kaya. Papadala tayo sa para maibsan ang Kaya nga may mga kapatid din na matatapang din nag-expose sa reliyon na yan eh. At kasama na ako doon, Sis Nikki, kasi ako, talagang solo kung lumaban, no? Kasi yung mga fanatics talagang gigil na gigil sa akin. Meron na nga bumabanta pa sa buhay ko eh. Sabi ko, bakit ako matatakot sa inyo? Diyos ba kayo para katakutan? Correct, tama. Brother said, wag tayong matatakot, sabi ng Biblia. Oo. Matatakot sa nagpatakot sa laman. sa namamatay ng sa espiritu kayo, nakakamatay ng espiritu, doon ka matakot, sabi ng Biblia. Sa katawan, sa laman, huwag kang matakot. Yung sa pumapatay ng espiritu. Ayan, katulad ni Daniel Rason, nakakamatay ng espiritu ng tao. Ayan, ang dapat katakutan. Kaya dapat mabas ka. Nakakamatay ng espiritu si Daniel Rason. Bakit? Sis Nikki, gawin mo man literal, pag pinakain ka ng lason, mamamatay ka talaga. Po. At saka yung mga aral niya. Yung mga aral niya. Yung pinapakain niya, lason sa espiritu. Opo nga, lason na nga po. Iba na nga po ngayon. Tapos, ay nako Brad, ganito pa, no? May, sabi lang kami nagkwentong closet, sabi sa akin, uy, hindi na masyado tinitira ni KDR si Badong sa worship. Parang natatakot na ngayon si KDR daw. Parang naglaylo. Sabi ko, ay mamaya, sa pasalamat, ano yan? Bulgar sa pasalamat mamaya, baka yan dun Sabi ganun. Nagtataka nga daw yung kapatid na nagbalita, bakit daw parang laylo ngayon. Laylo ngayon siya kay Badong Sabi, talaga ganun, laylo daw. Siya, abangan mo mamaya sa pasalamat. Baka dun yan, Ewan ko, wala pa naman akong nakakausap tungkol sa... Meron nag-comment, si Heartbroke, sabi niya, si Nikki. Apo. Brad Badong, ikaw yung topic kanina sa TG. Oh? Wala namang bago, yun naman palagi, Brad. Walang bago. Sabihin niya lang pagka may bago. Naku, magwawakas na ang mundo. Si Badong pa rin ang topic niyan, pero hindi babanggitin ang pangalan. Ganun po yun. Sige po, mga kapatid, si Nikki, Brad said, sabi niya, Pilar Bonagua, wag na tayo matutulog. Wala pa akong tulog, kagagawan niyo to. Ayun po. Kapatid, alam ko po, this oras na po ng gabi dyan sa Pilipinas. Matulog po kayong may kapayapaan, mga kapatid. Manalangin muna kayo bago kayo matulog.
At ipagpasalamat po ninyo at muli na namang lumipas ang isang buong maghapon at isang buong linggo sa ating pong mga buhay. At Sige, pakiulit ko Badong, lang po, papasok ulit kami sa live mo pag mag-live ka ulit. opo, Ang sarap ng kwentuhan eh. opo, opo, mga kapatid Marami pa po, akong sasabihin pero sige, next time na lang. opo, Loben. salamat po Opo. sa Diyos, Brad Sed Watashi at saka si Sister Nikki. Opo, sige po. Paalam po doon sa aking mga fans. Kasi po, ngayon po, siguro masasagot ko po yung mga tanong nyo by chat. Wala Sabi, pong problema. opo, sabi ni Brother Marlon Aguilar Bonagua, Badong versus Bading. Naku, Ayun po. Po mga kapatid, matulog po kayo na may kapayapaan sa puso mga kapatid. Brad Marlon, yung pong bilin po namin sa inyo, tanggalin niyo po yung kalimutan niyo po lahat yan dahil po mabigat po sa pagkatao sa kalooban yung pong hinanakit. opo. Sabi po ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Pwede po tayong magalit, pero bilin po ng Biblia, huwag pong lumubog yung araw sa ating galit. Yung araw ito po na yon. Mga kapatid, at Opo. sige po, Sige po. Opo, Good na Badong, magandang umaga po at salamat po sa guest. salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Opo, salamat.